Hi guys! Happy Wednesday! Today po ay Wednesday. Katatapos ko lang mag-work sa To You From Steph. Mag-lunch tayo ngayon dito. Alam nyo ba yung ulam ko po ngayon? Yung pinatay ko sa akin kagapon ni Inday na balbakwa. Grabe, kasarap talaga ng luto ni Inday guys, promise. Sakto kay kanina, imagine ko na po ito sa trabaho. Kaya ito po ngayon yung ulam ko. Si Marcel wala dito sa bahay. Magsundo naman siya sa mga bata. So ito nga yung pinagmamalaking balbakwa kagahapon ni Inday guys. Legit, masarap po talaga siya, promise. Tsaka grabe kalambot. Mas masarap din siguro kapag to, balat ng baka, no? Ito kasi parang to siya baboy ata. Wala po muna tayo ngayong diet guys. Kaya masarap ang ulam. Ay. Actually may lasagna pa nga kami dito Si Marcel gustong pakainin din sa pero kay unahin ko siyempre itong balbakwa kay masarap. Kagutom Alam niyo yung weather ngayon dito, grabe na naman po kainit sa labas. Hindi normal. Tingnan niyo yung bahay namin, sarado po lahat, nakakortina, walang mga bukas na pinto, bintana kasi grabe kainit. Sarap. Day, thank you sa patay kom, Day. Kalambot. Yung igado din kahapon hindi kasarap ba? Galing talaga itong maglutong babaeng to. Ay, mga nilagay niya dito, First time ko actually makakain po ng balbakwa. Never po ako nakatikim ng balbakwa sa Pilipinas. Never in my life. Dito lang po sa Holland. Pero yung yung igado ata natikman ko yun nung nagluto yung ate ko dyan sa Maynila. Kaya nagtitinda din po yan ng mga ulam. Pero itong balbakwa, hanggang tingin lang ko sa online, mga mukbang. Alam nyo guys, may problema ko ngayon dito. Dahil sa binigyan ni Binang lagayan ng yung pang barbecue nga pinggan. Wala po akong masyadong mapaglagyan dito. Kay puno na lahat. Parang magbawas ako ng pinggan yung may mga na crack. Tinago ko lang kasi So siguro magbawas na lang ako tapos itapon ko para magkaroon ng space dito sa namin, may baba. Pwede pa to. Yan, kailangan ko na nagasan. Ay, Diyos ko. Pagod. I-share ko na pala sa inyo guys yung ating good news. Wait lang. Buksan ko na lang siguro itong na ito dishwasher. Para mabuksan. Bukan mainit naman. Buksan ko na lang siguro ito. Para mamaya walang hugasin nga. Guys, yung good news po pala na gusto kong i-share sa inyo. Wait lang. May bago po kaming miyembro ng pamilya. Sa pamilya ko dyan sa Pilipinas. Kasi, nanganak na po yung ate ko na sinundan ko. Buntis kasi yun. So, 9 months ago, nabuntis. Kaninang umaga po nanganak. Andito yung niya guys. Yung baby niya. Ka-cute! Ang pangalan, Arya. Kaya ako pang nagbigay ng pangalan na yan. Kasi nag-ask ako sa kanya dati. Sabi ko, may pangalan ka sa anak mo. May binigay siya, hindi ko type yung pangalan. So sabi ko sa kanya, ito yung pangalan mo, Arya. Kasi alam niyo kung bakit Arya yung binigay kong pangalan? Dahil po yun sa favorite po naming movie ni Marcel, yung Game of Thrones. Sa mga nakapanood po dyan, di ba si Arya Stark? Yan siya yung nakapatay sa White Walkers. Yung sa pinaka-pinuno nila. So yung batang yan, si Arya, matapang po talaga since day 1 sa movie na yan. Tsaka yung karakter talaga niya, yung... basta... Panoorin niyo po yung Game of Thrones. Twice good namin yung pinanood ni Marcel. Kaya gandang-ganda kami dyan. So yun nga, sabi ko sa ate ko, pangalan mo na lang Arya. Gusto niya may Kim. So sabi ko, Arya Kim mo na lang. So yung pangalan po ng bago kong pamangkin, o yung kapapanganak ko lang na pamangkin, Arya Kim. Kanina nga, nung nakita ko yung na yan, yung picture nilang dalawa, yung nag-send yung ate ko, na nanganak na nga daw. Alas 11 ata kanina siya nanganak. Pero sinugod po kagabi sa hospital. Mga kagabi ba or madaling araw. Kaya nag-bleeding siya.
Tapos yung ate kong yan, alam nyo, kadaming problema po during ano niya, pregnancy. Kasi parang nung 29 weeks or 33 weeks ata siya, na-diagnose siya ng ano, mataas yung sugar niya. So, kailangan niya mag-insulin. Dalawa po yung insulin na tinuturok niya everyday. Isa sa umaga, isa sa gabi. Tapos, nung ano nga yan siya, na-diagnose ng ganun, o sinabihan ng doktor na mataas yung sugar mo, diabetic ka. So, kailangan natin itong mamonitor. Kasi po, pag buntis, diba, sa mga naka-experience na mga ganyan, delikado po talaga yan sa bata. Tsaka sa nanay, once na hindi yan ma-control, pwedeng mawala ang bata. Kaya din po yung sinabi nung mga nakaraang buwan, na napaiyak po talaga ako dito. Nag-worry ako sa ate ko, sa baby. Kay first baby niya po yun. So, gusto ko talaga na maging okay lahat hanggang sa mga anak siya. So, nung time na nga yun, sabi sa kanya, mataas yung sugar niya. At, anytime daw, pag hindi na control ng katawan niya yung ano niya, ano yun? Yung sugar, or ma-high blood siya, kaya parang high blood din siya. Pag yun daw, mag-react or hindi makontrol ng katawan niya, anytime pwedeng mawala yung baby. Nung narinig ko yun, nung sinabi ng ate ko, iyak mo ako dito, nung nandito pa yung si Lito. Sabi nito, ano yan? Sabi ko, nung problema ako, kumakain kami niyan dito. Hindi na ako nakakain nung time na yun, kaya parang iniisip ko yung ate ko at saka baby. Pero kay, thank God, thank you Lord. God is good po talaga. Nag-ano po siya, nanganak nga kaninang umaga, alas 11. At hindi po cesarean section. Kaya akala namin guys, alam nyo, cesarean section siya. Kayon nga, parang high blood, tapos mataas yung sugar. So, delikado po talaga yan sa kapatid ko. Tsaka kay baby. So, buti na lang na normal niya kanina. God is good talaga. Pero kayong ate ko po, nasa hospital pa sila ngayon. Kasi, minomonitor pa din yung sugar nilang dalawang mag-ina. Kaya parang, yung sa bata ata parang 45 something dapat. Tapos yung kay Arya, di ko alam kung medyo mataas o mababa. Basta yun yung minomonitor po ngayon dyan sa hospital kung saan sila nagstay o kung saan siya nanganak. Pero kay makaano lang ba, maka-happy, maka-proud sa kapatid ko na sinundan ko yun ha. Ako pa yung naunang manganak o magkaroon ng anak kaysa sa kanya. Alam nyo guys, sa totoo lang, ako din po talaga yung isa sa nag-push sa kanya na yun nga, sana magkaroon siya ng anak, ayusin na niya yung buhay niya. Kinausap po talaga yung ate ko kay may sapak din yan. Buti na lang nakinig sa akin. May baby na siya ngayon. Sa siyang anak nila, nanay, si Lito na lang yung walang pamilya, yung walang anak. Pero hindi din po namin siya pre-pressure. Kaya kung anong gusto niya, okay kami. Kasi buhay niya man yan, no? Pero yung kapatid ko talaga, sinabihan ko yan siya na kung kaya, time is ticking. Kaya mas matanda yun sa akin eh. Kaya diba sa ating mga babae, may time frame man tayo pag pag ganyang mag-anak-anak. Pero kayong ate ko nga, yung eldest namin, ang anak yan, 42 eh. Yung ate ko ngayon, kapapanganak nga lang, parang 30, mag-33 ako this year eh. So, siya parang 36 or 37 ata. So, diba, medyo late na, pero kay healthy po yung baby. Sana lang maging okay yung result ng nila sugar, kay para tomorrow siguro makauwi na sila sa Pasay. Excited na rin po kung makauwi sa Pilipinas, guys. Kaya, parang ipupush ko talaga, purya patrono man lang. Gusto ko po talagang makauwi sa Pilipinas next year. Wala din po na yung problema kay Marcel tsaka sa mga binan ko. Kay kahapon nga, nung nandun kami kalabinan, alam nyo, sinabihan ko sila na bala kong umuwi next year. Kasi gusto ko din po makita yung pamangkin ko. Maka-excite lang. Tsaka 8 years ago kasi din, hindi ako nakauwi dyan sa amin pag town fiesta. So, medyo matagal-tagal na din. Yan yung target kong buwan next year. Mga June. Siguro mga 3rd week. Kaya yung St. John the Baptist kasi yung namin eh. Pero hindi ko lang yan sure. Purya patrono man lang. Plano man lang yan. Sana healthy lang ang lahat. Okay ang lahat. Kaya, tingnan na lang natin guys. Malay natin, no? Matuloy yung plano ko. In God's will. Sana lang makaipon din kay kamahal po ng pamasahe. Pero baka ako lang po yung mag-uwi. Which is, wala pong problema yan kay Marcel, kay gustong-gusto nga niya na makauwi ako eh. Kagahapon nga, nung dan kami kakalabinan, na-mention na naman niya yan na si Maricel balak daw umuwi na next year June. So, sinabi ko rin sa kanila, actually, sa totoo lang, kaya diba, nagtulong kami kagahapon kalabinan, sabi ko sa kanila, sa totoo lang, gusto kong isama si Mila next year.
Pero, ang problema guys, si Mila kasi sa January, mag-5 na siya. So, di ba, full-time na siya ngayon sa school. Ngayon, kay 4 pa lang, pwede ko pa yan siya mapa-absent ng ilang weeks. Pero once na mag 5 years old na po yung bata, dyan na po sila, or dyan na kami mahirapan na pa-absinin si Mila. Kasi yung tinatawag nila niyan dito, leerplicht. Depende na lang kung may valid reason ka talaga. Pero hindi po yan basta-basta papayagan ng school. Sa edad ni Mila na 5 years old. Pero pag 4, pwede pa yan, uy. Kaya tingnan na lang natin guys. Sana lang matuloy yung mga plano natin sa buhay, no? Basta healthy lang ang lahat. Okay. Kumusta sa school? Maar die banaan was niet lekker. Ay, hindi mo kinain yung banana. Binilagay ko sa bag mo. Ik zag deze niet. Oh, anong kinain mong fruits? Zag je niet dat die bruin was? Jawel, dat is nog goed hoor, yung saging. Nee, hij is echt... Anong kinain mong fruits sa school? Daar heb ik maar alleen maar het drinken gedronken. Oh, nasaan yung banana? Nilagay ko sa bag mo. En ik wil erbij. Now, siya. Oh, ikaw na. Kumusta sa school? Goed. Pawis na naman ng Milo. Kay mainit po sa labas. Sinong nakalaro mo kanina? Liana. Si Liana. Kijk met Liana spelen. Anong nilaro niyo ni Liana? Ay, wag ganyan ang damit kay masira. Okay? Okay. En juffrouw had me laatst gespeeld met Ja? een waterpistool. Oh, ja? Het was niet waterpistool. Nee? Dit is alleen maar juf. Maar Okay. juf niet. Of Oké. waterpistolendag. Okay. Ik Po? heb dit niet voor je gemaakt, maar Maria. Ano po? Ik heb dit niet gemaakt, maar Maria heeft het gemaakt. Maria? Anong ginawa ni Maria? Hala, binigay siya ni Maria? Ja. Bakit? Deze is voor jou. Ano? Ginawa ng kaklase mo, bigay mo sa akin. Baka sa'yo ito binigay. Nou, ik denk het wel. Maria vindt jou lief. Echt niet. Binigyan siya ng kaklase niyang babae, guys. Oh. Binakita niya sa akin ngayon. Kuya, ano pang ginawa niya sa school? Coach Matthew, ingatan niyo yan, anak, para hindi mahulog dyan, okay? Yeah, that can ook daar. Ik had iets Ano man? voor jou. Ano man yan? Ano man yan? Meron din daw siya para sa akin. Ano yan? Laptop, Pino daarin. Wow! Ang ganda naman yan. Thank you, Mila. Alsjeblieft. Sinong nagawa nito? Ik. Ikaw? Helemaal zelf. Si mama to? Ja, deze monster Dino. Okay. That is mooi. Maya-maya siguro kayo magpunta dun sa pagsusumingan ni Kuya. Kuya, galingan mo ha. Para matapos ka na mag-swimming. Kabahal pa naman dyan ang namin. Bayad, monthly. Sige, lagay mo dun. 60 euros po per month. Tapos, once a week lang yan siya mag-swimming. 1 oras lang. Pero kay malaking tulong po talaga na matuto silang mag-swimming. Ha? Opo, sinabi ko na sa kanila na doon tayo sa kabilang pagsusumingan mo kasi dito mainit. Hindi kaya. Doon sa kabila, yung malapit ka na upaw, di ba? Gusto niya sabihin ko din sa inyo na hindi siya ngayon dito mag-swimming malapit na sa amin. Di ba sinabi ko na sa inyo kanina, guys? In-inform ko na sila, Kuya. Pero kayon nga, importante po dito na matuto yung mga batang mag-swimming, guys. Kaya dito sa Holland, kadaming mga dito patubig. Ano na? Si Mila po, mag-start to siya January pag 5 niya. Nakalista na rin po to siya. So once na na siya, birthday, katapos noon, diretso siya sa swimming lesson. No? Grabe na, kaputi mo naman. Anong kinakain mo? Ice cream. Ik heb deze ook op school gehad. Oh ja, binigyan ka rin ni Jof ng ganyan? Ga ik Mario kijken. Ik heb deze ook op school gehad. Nagbigay din nga rin na daw yung teacher niya sa school, yung kinakain niya ngayon mga ice cream. Jawel, ik kan wel. It's okay. Echt. Yeah, als het echt, dan is het Ik heb echt. ook Hatid na po namin yun si Matthew sa niya, final na swimming. Pero hindi pa yan sure, guys. Depende lang mamaya kung makareceive nga siya ng hindi pa siya man siya certificate. Mila. What is it in English, right? The brief Mama, Mila. of swim brief. Yeah, basically the letter that approves that you can
do the swimming exam. For the diploma A. Oh, Mama, dit nee, met je pakken van mij aan. Maar Mia, die uit Mia's haar gehaald. hayaan nyo na. Sige na, sige na. Okay lang yan, Mila. Ibalik na lang yan mamaya ni Mama. Er hoeft toch geen drama te zijn, jongens? Pero kay galingan mamaya doon ni Matthew, guys, para makuha nga niya yung ano na yun, letter para sa ano niya, swimming lesson, diploma A. Pag gusto pa niya mag-continue, mag-ano yan siya, mag-diploma B. Basically, B? exam entry form. Yeah. And when you have that, you need to register for the final exam. And I think that will be done somewhere in the next 2 weeks, because then summer holiday starts and they won't do exams anymore. So I think it will go quickly now. Oh, that's good. I really hope he will do his best today. Kaya tingnan nyo mamaya. Diba, Kuya? Of course, he will do his best today. Kuya, do your best. Bijna privé. Yan po yung suot niya pala sa ano niya, swimming lesson. Kaya kailangan nakadamit sila mahaba. Tapos meron din yung sa pangbaba na mahaba din po. Wat is privé? Parang jogging pants. met Jeff. Kaya yan po ngayon suot ni Kuya. Pero bukod po dyan, meron pa yan siyang short din na doble. Kaya parang mga ilang minutes lang yan mamaya na mag-swimming siya na ganyan yung suot niya. Tapos after mga 10 or 5 minutes, tanggalin na yan. Tapos mga different klase ng paglalangoy mamaya. Yun po yung gagawin ni Matthew. Pero kaya magaling na si Matthew, guys, mag-swimming. Kijk voetbal. Grab yung improvement niya 2 years ago. Kaya mag 2 years na yan. I think he's already 2 years there. No, 1 Almost. 1 year. Okay. 1 year pa lang pala. Akala ko nag 2 years na. Last year, so. I really thought it's already 2 years. 5, 6, oh yeah. It's 10 weeks in 1 bath. He did the first bath twice, so it's now 6 times 10 weeks, 60 weeks. That's a year and a little bit. More than a year pala. Pero kamahal ng bayad, oy. And we're paying 60 euros per month, to. Yeah, swimming class expensive. Yeah. Which is good also for Matthew. That's really helpful. If you live in Holland. We pay a lot of money. A few moments later. Nakauwi na, guys. Kararating lang po namin. Nakapag-dinner na din po. Nagano lang kami McDonald's. Pero sila lang po yung kumain. Ako naglasanya ulit kay kasayang pag matapon yung tirang lasanya pa kagahapon. 3 araw tayo naglasanya. 3 gabi. Result po pala sa ni Matthew, guys, swimming. Hindi po siya nabigyan ng ng parang permit para na siya mag-go sa diploma A. So kailangan niya ulit maki-join. Opo, maki-join sa group niya ngayon. Kaya akala ko mag-stop na nga siya. Pero kay kanina nga may mga mali po siyang nagawa na hindi na satisfied yung niya, teacher sa swimming. So sayang lang, pero kay ginawa naman po ni Matthew lahat yung best niya. Okay lang din kahit na another na naman parang 10 weeks ata na kailangan ko na naman siyang ihatid sa swimming lesson niya. Kung nakakakuha siya ng certificate, alam nyo, hindi na sana ako magtidat sa kanya every Wednesday po. Is that new? Sa'yo yan, bigayan ni Oma. Opo. Pero yan, car siya. Hindi nyo yan buksan, ha? Nalungkot lang ako kanina, guys. Pero hindi pa ako disappointed sa kanya. Parang nalungkot lang ako para kay Kuya kasi ginawa niya talaga yung best niya. Yun nga lang, may mga mali kanina. Tapos, parang siguro bago din po si Matthew kay ibang yun, place. So, yan din yung sabi niya sa amin. So, may mga iba't ibang teachers, mga bata. Kaya yung performance niya kanina, hindi enough para makakuha siya ng certificate. Pero okay lang. At least na-try po ni Kuya. Sabi ng teacher niya, i-try niya daw ulit after 10 weeks. Makapagod din kasi kanina yung mga ginawa nila ba. Maglangoy-langoy. Yung tapos na kayo kumain? Oh, kain na dyan, kain na. Yung ate ko pala ngayon, guys, nakakapanganak lang. Wala pa po siyang gatas. Naawa ako sa baby. Kaya parang hindi po makadidi sa kanya. Pero kay normal man lang yan, no? Yung, dito nga tayo. Yung wala mo ng gatas. Ako nga dati kay Matthew, alam nyo, siguro after 4 days ata yun. Tapos grabe, kasakit magpadede. Parang sinumpak ko dati si Matthew. Kaya nung nagdede na po siya sa akin, yung niya, yung parang gums, hindi po siya
makasak sa ano ko, nipple ko. So, ang nangyari, pinaano ko yan siya. Ang ginagawa ko po, minumudmud ko po talaga siya sa ano ko, sa suso ko, para makadede. Pero kayang gam siya parang, ano siya, parang hindi masyadong malalim para masak na yung buong nipple. Kaya makarelate talaga ko sa ate ko. Kaya nakita ko kanina yung pagpadede niya, binidyo ng ate ko nga, wala good, madede yung bata guys. Sabi ko, normal lang yan. Pag bagong panganak talaga, hindi agad-agad yan maglabas yung gatas, no? Pero maawa lang ako. Tsaka naalala ko talaga yung nangyari ka sa akin dati kay Matthew. Nung pinanganak ko to si Matthew, alam nyo, nagka-infection din po ako dahil sa tahi. Mama. Parang tahi ko dati kay kuya, 3 ata. Po. Medyo breaking off. It's okay. Kailang yan. Tapos pag magdede na to si Matthew guys, alam nyo, yung pagkaramdam ko na parang once na magdede nga siya, yung likod ko hinihiwa po ng ng blade. Ganun po kasakit dati. Kaya nag-breastfeed lang ako dito kay Matthew, parang 6 weeks ata. After nun, nag-ano na siya, nag-formula. Ganyan din po si Mila. So mga ilang weeks lang, tapos hindi ko na sila pinadede sa akin. Kaya masiyang sila sa formula eh. Bedtime guys. Nay, walang magsakitan. Nay, kuya, walang magsasakitan. Nay, babay na sa vlog, sige na. Ano pa lang masasabi mo sa nyo, bago nyong pamangkin, kuya? Di baby che. Baby. Sleep to? May photo ni kasi. Ay, si Mila pa lang ata yung nakakita kanina sa picture. Kaya siya po kanina yung nauna dito sa kwarto namin. Mila. Yeah. Sabi ni Mila, Mama, kamukha ko. Kaya pinakita ko sa kanya, nak, may bago kang pamangkin. Tignan mo yung tsura. Kaya hindi pa ko naka-open yung mata ng bata ngayon. Kaya parang medyo singkit. Ganon din siguro pag guys, no? Bago panganak, parang naalala ko si Matthew dati, ganyan din eh. Ano yan? Pero kayo, nung nakita na kayo ni Mila, sabi niya, kamukha ko, mama. Pero kaya, na po namin yung vlog. Sige na, okay na. Grabe guys, nakasurvive ako ngayon buong araw yung salamin. Medyo kasi nagbablur na naman yung ko, yung paningin. Babay na. Okay, Bedtime. Please like, subscribe. Bye-bye. Thank you for watching, everyone. And bye-bye. Perfect. I love you, everyone. Thank you for watching. Bye-bye po. Mila, bye-bye ka. Come here. Come here. Pakita mo. Come on. Okay? Come on, pakita mo. May pakita na sa inyo si Mila, guys. Sino yan? Yung libre yung kanina sa McDonald's. Bye-bye na sa vlog. Bye-bye na. Messi, Cassie. Thank you for watching. Yes. Bye-bye. Yes.